Pinagpalang buhay! Andito na naman po ang maglolang Guwapo at magaganda. Yes. Oh, din. Pumuputay naman yun. Palagay na lang din ha. Din, wag na. Wag. Nagalit. Oh, bago po tayo magsimula, ito ang aming sasabihin. Please watch, like, comment down below, and share, And subscribe. and click the button bell. para laging Updated kayo sa aming video. Amen! Nawa, patuloy nyo pong subaybayan ang aming mga videos dahil ang manunood sa aming mga videos, lalong-lalo na ang mag-subscribe, pagpapalain ng ating Panginoon. Amen! Amen! Yes, Lord! Bago kayo mag-subscribe, importante po, panoorin nyo po ang bawat video namin. At unawain nyo yung aming mga binabasa. Dahil meron po, bawat binabasa namin ay meron pong mensahe ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Amen! Yes. Awitan muna natin ang ating Panginoon bago po tayo magsimula. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Balik umpisa. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At
dumako na po tayo sa unang pagbasa na pangunahan ni Ate Janine. Puro mat. Pag nagbasa ka, Jay, hindi kayo kumiyupo. Yung katulad kay ate, sa ganun. Huwag kang yupong-yupo. Parang ano na tumuloy, nayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Ang unang pagbasa mula sa sulat ay mula sa aklat ni Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Ay! Bojan. Huwag na, kaya baka umiyak. Hayaan nyo lang. Tawa, dyan. Ayan, dyan. Nalimutan ko tuloy yung nasabi ko. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo. Sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar, lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Pupuntahan ito ng mga mangingisda ang Engadi hanggang mga pupuntahan. Punta na daw siya. 12. Nauntog na Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makapain ng ang bunga, hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bungang ito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puro ka dito, Gigi, di ka makita. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga Yung mukha mo, Gigi, taas-taas mo. ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na
mag ah, magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos. Lupay napaparam. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay mahalaga ay hahanga, maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. Amen. Amen. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Kami Awit ko rin. ay ang ikalawang pagbasa mula sa aklat unang aklat ng taga-Korinto. Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin. Ilibin ka na. Tumalon ka ng ilibin. Gusto mo pa ganun? Sige. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Jesucristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. Ay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Sa sala. Ako na dito. Ako na dito sa awit. Hindi ako nito. Ikaw na rin. Ate, ikaw magbasa nito. Marcos. Si ako. Marcos. Ito din. Lapit lang. Tapos din pa sa awit. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Uy, sumagot kayo. Papuri sa iyo, Panginoon. Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 22. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Natagpuan niya
sa patio ng templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa at mga kalapati. At ang mga nakaupong tagapalit ng pera. Kaya gumawa siya ng panghagupit mula sa mga lubid at ipinagtabuyan ang lahat mula sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at isinabog ang pera ng mga tagapalit at ipinagtataob ang mga misa. At sinabi niya sa mga nagtitinda ng mga kalapati, alisin niyo ang mga ito. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, tinutupok ako ng malasakit sa iyong bahay. Kaya sumagot ang mga Hudyo, anong tanda ang maipapakita mo sa amin at ginagawa mo ito? Sinagot sila ni Jesus, gibain niyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw. Sinabi naman ng mga Hudyo, 46 na taon nang itinatayo ang templong ito at ibabangon mo ito sa 3 araw? Ngunit ang templong katawan niya ang kanyang tinutukoy. Nang ibangon siya mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. Kaya naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinasabi ni Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa mabuting balita na aming naririnig ngayon o na aming tinatanggap ngayon. Dumako po tayo sa paliwanag. Ihanda mo yun, te, ha? Yung sa'yo, te. Okay. Hindi pa... Teka lang. Ano yung aking mata? Malapit na mapalitan itong aking salamin. Bibigyan ako ng ating Panginoon ng pangpalit dahil matagal na po ito. Expired na po talaga. Teka, ha? Lalabo eh. Hindi pa pinasimula ni Jesus ang kanyang pangangaral, nagpunta siya sa templo ng Jerusalem na tulad ng puso ng bayang Hudyo at simbolo ng kanilang relihiyon. Basahin po natin sa Marcos Kabanata 11, talata 15. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Hindi pa. Mamaya. Oo nga. Aha. Ngunit ito rin ang lugar kung saan tumibay ang katiwalian at kasakiman sa kapangyarihan, sapagkat sa templo mga pari lamang ang
nanunungkulan at kinakailangan sila ng mga tao upang ialay ang kanilang mga handog. Nagbubuhat sa templo ang otoridad at kapangyarihan ng mga pari. Sa templo dinadala ang mga handog at alay galing sa buong sambayanan at ang mga punong pari ang namamahala ng yamang iyon. At sila rin ang naniningil ng buwis mula sa mga nagtitinda at tagapalit ng pera. Naglalagablab sa akin ang malasakit sa iyong bahay. Sa akin napunta ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta sa iyo. Nakasulat ito sa awit. Basahin mo po, DJ, sa awit Kabanata 69. O Diyos, iligtas mo, ihahon sa tubig sa pagkalubog kung abot na sa leeg. Lumulubog ako sa burak at putik. At sa malalaking along nagngangalit. Ako ay malat na sa aking pagtawag. Ang lalamunan ko, damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidilat. Sa paghihintay ko sa iyong paglingap, silang napupuot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin. Akong ay mapatay. Ay hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang punit, dapat daw ibigay. Batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, di pa lingid sa iyo. Huwag mo pong tulutan ng na dahil sa akin ang nagtitiwala sa iyo'y iyain. Yahweh, makapangyarihang Panginoon ng Israel, huwag mo ring itulot bigyang kahihiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait ng dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko sa mga kapatid, parang ako'y kasambahay ko na'y di pa ako kilala. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matindi sa aking kalooban. O ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpapakumbaba ako, akong nag-ayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawan at hinamak na lubha. Sa mga lansangay ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aking pag-uyam. Ngunit sa ganang aking ako'y dadalangin sa iyo, O Diyos, O Yahweh, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na
iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Iligtas mo ako. Ako ay sapigin, ay sagipin sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang, ako ay malunod. O dahil sa malalim na baka malunod, hahantong sa libing ako pagkatapos. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa akin ay sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo ako ay ngapin. Ang iyong alipin huwag mong pagkublihan. Ibsan mo na ako sa bigat ng pasan. Iligtas mo ako ay lapitan. Sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako ni iyay iyong alam. Sinisiraang puri, nilalapastangan, dilingid sa iyo, lahat kong kaaway, puso ko'y durog na dahilan sa kutya. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong awa ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Bumagsak sana sila at masira habang nagdiriwang sila't naghahanda. Bulagin mo sila nang di makakita. Papanghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila. Bayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana ay maiwanan at walang matira na isa mang buhay. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig nila. Pinag-uusapan sa tuwina ang sinugatan mo't hirap na sa dusa. Italam mo lahat ang kanilang sala sa mapaniligtas. Huwag silang isama sa aklat ng buhay. Burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo ako ay iligtas. Purihin ang Diyos aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ika'y malulugod. Higit pa sa haing torong ihahandog. Higit pa sa bakang ipagkakaloob. Kung makita nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagata't naroong
nilikha ang lungsod ng Zion, kanyang ililigtas. Bayang nasa Juday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, ang pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Ay, Napaiyak ako. di ko na kaya. Napaiyak ako dun sa binasa ni DJ. Ramdam na ramdam ko. Habang nagbabasa si DJ, nagbabasa rin ako dito sa ano ko. Baga sinabayan ko yung pagbasa niya. Ramdam na ramdam ko yung nakasulat doon sa mensahe. Kaya di ko napigilan na tumulo po yung luha ko. Tingnan mo. Malapit na. Napunasan ko na. Hindi ko na kaya mag-share. Sa katunayan, ang galit ng mga punong pari ang magdadala kay Jesus sa kamatayan. Hindi naunawaan ng mga apostol ang salitang ito, sapagkat ng panahong iyon, wala nang banal pa sa kanila kaysa templo at kasulatan. Subalit sa takdang panahon, mauunawaan nila na kasimbigat ng kasulatan ang kahit anumang salita ni Jesus, at mauunawaan din nila na si Jesus ang tunay na templo. Hanggang sa panahong iyon, sabik ang mga tao na gumawa ng mga templo at humanap ng lugar kung saan nila matatagpuan ang Diyos at makahihingi ng mga kaloob niya. Ngunit sa ngayon, nasa piling na natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang magdadala sa atin ng mga kayamanan ng Diyos. Wala na. Amen. Naway naunawaan po ninyo yung aming binasa. Malinaw naman sa pandinig nyo kung ano yung aming nabasa dito. Ramdam ko po kung ano yung nakasulat dito. Lalo na dito yung sinabi na ngunit sa ngayon, nasa piling na natin ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang magdadala sa atin ng mga kayamanan ng Diyos. Amen? Amen. Naway naunawaan po ninyo iyon. Mag-ano muna, anuhin ko muna ang aking mga apo kung meron silang maisi-share. Opo. Ikaw, Masi. Kunti Baka lang. gusto mo i-share yung yung iniyakan mo kanina. Oo. Ikaw muna, Pe. Ikaw muna. Sige, ikaw Kasi muna. madaming sasabihin niyan si Masi. Ibabalik niya yung nakwento niya na nakaraan. Amen. Ganun naman talaga ang salita ng Diyos, ay paulit-ulit lang po yan, paulit-ulit hanggang sa maunawaan natin. Bawat salita niya, nandun yun, nagdudugtong-dugtong lang po talaga yun. Kaya paulit-ulit yun, Pati hanggang yung sa story. paulit-ulit. Pati buhay natin, ganun lang din po yun, na paulit-ulit hanggang sa maunawaan natin. Kahit nga ang mga alagad nung una, hindi po nila nauunawaan yung mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Pero nung bandang huli, nung talagang nagkatotoo na, yung mga bawat sinasabi ng ating Panginoong Jesus ay nangyari.
doon po nila naunawaan. Ito, totoo pala yung lahat ng mga sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. O, ikaw na muna, ate. Dahil alam ko pag ikaw nag-share, ate, talagang tumbok na tumbok. Di ko nga kanina nung binasa ko, hindi ko na masyado naunawaan. Kaya, nung nabasa ko ulit nung nag-ano, doon ko na naunawaan, iba pala yung naano ko. Kaya, ginawan ko na lang ng paraan para malagyan ko pa ng paliwanag. Amen. Yan si ate. Para, Nawa, ito kasi rin baka si pag DJ. hindi, Parang may lagnat. para, kasi kung hindi ako nag-ano, siguro wala akong mapapaliwanag ngayon. Hindi ko inisip ko, ay ganun pala. Nung nagbasa ako kanina, nagbibideo na, ganun pala, iba pala yung nabasa ko kung pagkaintindi ko. Oo. Kaya, ngayon, buti na alam ko na rin kung ano yung papaliwanag ko. Amen. Doon talaga ang ating Diyos ay talaga po ay malikhain. Kung hindi natin nauunawaan pero pilit nating yung talagang alam ng Diyos na nagpupumilit po tayo na maunawaan natin yun, yung kanyang mabuting balita, ipapaunawa po niya yan sa atin. Ibubulong yan ng banal na Espiritu Santo sa atin na kung paano. Kahit man ako dati, pag nagbasa nga ako ng Bible dati na nakakatulugan ko eh. Sabi ko, ano ba yan? Gusto mo magbasa pero nakakatulog. Ganun po talaga. Ibig sabihin, doon pa lang sa pagbabasa natin ng Bible, doon pinahiwatig na ng Panginoon na mayroong kapayapaan. Doon pa lang sa simula, mayroong kapayapaan. Kasi kung tayo nagbabasa, nakakatulog tayo. Ibig sabihin, magiging payapa ang ating kalooban. Di po ba? Kaya hanggang sa patuloy tayong magsusumikap na talagang basahin natin ng basahin hanggang sa maunawaan natin, hanggang sa darating ang panahon o araw na yon na kakasabikan na natin magbasa. Tama ka dyan, Masi. Parang ako nga rin, Masi, parang nagugustuhan ko na rin po talaga magbasa nito. Kaya pala pag sinabi ko, mag-ano na kayo ng Bible, magbasa na kayo para mamaya maghanda na. Ngayon, naano na po talaga ako sa apo ko, lalo na kay Ate Janine. Kasi ito si Ate Janine, talagang masunuring bata. Ayun, nagbabasa na si Ate Janine at talagang hinahanda na niya. Hindi na siya yung dati kasi pag sinabi ko na maghanda na, ay nag-uusap-usap pa rin sila hanggang sa umabot na yung nakalipas na ilang oras, hanggang inaabot kami na ng hapon. Pero ngayon, iba na po talaga yung nahahasika na sila ng salita ng Diyos. Itong katabi kong isa, talagang ginagamit ng kalaban. Kaya wag naman po mangyari na doon siya sumunod. DJ, di ba? Kaya pilitin natin, DJ. Pilitin natin na sumunod sa ating Panginoon. Tayo ay talaga pong malaya po tayo. Malaya po tayo kung ano ang gusto natin sa buhay. Hindi tayo hinihigpitan ng Panginoon. Pero may katumbas po yun. Kung ano yung ating ginagawa, meron po yun kapalit. Kaya mas piliin na lang po natin na sumunod sa kalooban ng Diyos para maging maayos ang ating buhay. Amen. Amen. Sabi ni DJ, Sige na. Hindi kita titirahin. Ako. Diba? Hindi kita titirahin. Rarat-ratin lang kita. Bang. Sige na, te. Ang tubig na ito ay pupunta sa dakong silangan
hanggang sa dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Ano ba? Paano pa kaya? Sabihin ko na agad yung iba. Oo, bahala ka. Bahala ka kung ano ang pagkaunawa mo dyan. Yung anihin po natin, yung ano po tayo tungkol sa ating Panginoon. Nung nabuhay po siya dito sa ating mundo, siguro po nanatili po tayong kung hindi po talaga siya nabuhay Namatay. at namatay dito po sa ating mundo at pinaghirapan niya para lang sa atin, kahit na po ay nasasaktan na po siya. Ano ba itong pa? Huwag kang pasaway, Michael. Panoorin mo na lang yung video namin. Nadidistract si anak mo eh. Nangdidistract ka eh. Isa ka sa ginamit ng kalaban. Chepe. Magtago ka dyan. Sige na ate. Ano ba yan? Kasi si Papi. Yeah, darating ang araw yung papa mo, isa rin yan sa magsasalita. Isa na rin yan sa Mangunguna pa yan sa mangunguna pa yan. Tapos po, dahil po sa kanya, siguro, ano po tayo ngayon. Alam po natin kung ano po yung tunay na, ano ba naman yun eh, hirapan tuloy ako. Oo, nawala na tuloy. Pwede ko bang ibalik sa umpisa? Oo, balik ka sa umpisa, pwede. Ang ating Diyos na, ano ba yan? Ang ating Diyos, hindi po siya pumayag na hindi po siya natin kinikilala, ganun na rin po ang kanyang anak. Kaya po, nung nakilala po talaga natin siya ng lubusan at ganun din po ang kanyang mahal na anak, nung sinugo niya po ito para po ay maligtas tayong lahat. At marami pong salamat sa ating Panginoon dahil po hindi niya po ginawang di po niya tayo pinagtabuyan o kaya ano ba yun? Tama. Sige, Tama ba yun? Tuloy mo lang. At hindi niya po tayo pinabayaan para lang sa kanyang, para lang mabuhay siya at ano, ang hirap talaga mag-professional. Oo, tuloy mo lang. Oh, hindi tayo hinayaan. Hindi hinayaan ng ating Diyos na tayo ay malugmok sa kasalanan. Yan, tama. Oo. Kaya inalay niya ang kanyang bugtong na anak. Inalay ang buhay ng ating Panginoong Hesus para tayo ay mailigtas. Doon po ako napaiyak kanina, kaya doon ako napaiyak. Doon sa nabasa ni DJ kanina na talaga pong nahirapan po talaga ang ating Panginoong Hesus noong panahon niya. Nahirapan po talaga siya dahil kasi ang ating Ama din ay nagrereklamo na rin sa bawat pag yung ginawa ng mga tao na wala na sa tama yung ginagawa ng mga tao, yung hindi na ginagalang ang kanyang templo, yung dalanginan hindi na ginagalang. Yun nga, doon na nagtinda, ginawa ng ginawang palengke ang kanyang bahay panalanginan. Ngayon, nung nasasaktan po ang ating Panginoon.
na hindi na ginagalang yung kanyang bahay panalanginan. Tapos, yun na nga, na nagalit ang Panginoong Hesus. Baga, ang mga pari, kahit nga ang mga pari noon ay naging kalaban na. Baga sa ano nakita na kahit pari sila, baga, pinayagan nila ang mga tao magtinda doon. Kung anong ginagawa, yung yung papalit ng pera, ganun. Kasi nagbabayad po ng buwes ang mga tao. Nagbabayad sila sa mga pari, ang mga pari ang kumukulikta. Baga sa ano, mas importante sa kanila yung pera, yung binabayad ng mga nagtitinda roon. Kaya doon na nasasaktan ang ating Panginoong Hesus sa ginawa ng mga tao at ng mga pari. Baga ginawa ng negosyo yung kanyang bahay panalanginan. Kaya nga hinamon ng Panginoong Hesus na sirain nyo ang templo. Ito at itatayo ko sa tukso. Sirain nyo itong templo at itatayo ko sa tatlong araw. Hindi makapaniwala ang mga ano ba yun sila tawag doon sa kanila, hindi makapaniwala ang mga punong pari. Ano ba yun dito? Nasaan na yun? Ito. Ano, saan? Kinukutya ko ng iyong alamsin. Ay, uri pala to. Hindi. Ay, ayoko maggawa-gawa ng kwento dito. Asa na ba yun? Iba talaga yung ano, dapat talaga mabihasa natin tong Biblia. Dito nga, nagalit ang ating Panginoong Hesus. Hiniling niya sa ating Ama, sa kanyang Ama, na sabi nga dito, saan na ba yun? Burahin mo sila sa aklat ng buhay at huwag ibilang kasama ng mga matuwid. Pag nagagalit rin po talaga ang ating Panginoon. Kaya yun, dapat yun ang iwasan natin, na magalit ang ating Diyos sa atin. Nagbabasa ka rin. Ano ba yun? Saan na ba yun, DJ? Ito. Higit na bilang ng bundok na simula sa Bukit na pwede yung bundok. buhok ang namumuhi sa akin nang walang dahilan. Dito kaya ako na ano dito, higit pa sa bilang ng aking buhok ang namumuhi sa akin nang walang dahilan. Malalakas ang sumisira sa akin. Sila'y mga kaaway ko na walang paninindigan. Ang hindi ko naman ninakaw ay dapat ko raw isauli. Minamahal. Saan na ba yun? Meron Parang ano? dito sa gospel. Dito yata yun sa gospel. Oo, dito yun sa gospel pala. Dito. Naalala ko. Oo. Dito pala yun sa gospel. Yung aking sinasabi kanina. Ayun. Sabi, kaya't sumagot ang mga Hudyo, anong tanda ang maipapakita sa amin
at ginagawa mo ito? Sinagot sila ni Jesus, gibain nyo ang templong ito at ibabangon ko ito sa 3 araw. Ayun pala, ako naghahanap pa ako kung saan yun pala yung nabasa ko kanina sa gospel. Na ang ibig sabihin nito, ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang templo. Tayo, ang ating rin mga katawan ay isa ring templo ng ating Panginoon. Kaya dapat wag po nating sirain ang ating katawan. Wag po tayo gumawa, baga, katulad nga nung mga kwento ko noon, mga nakalipas kong video na ako noon ay nung punong-puno ako ng problema na minsan talaga may bumubulong sa'yo na ito gawin mo, ganyan, ganyan. Yung baga sirain ang buhay mo, kitlin mo na ang buhay mo. Salamat sa Diyos at hindi niya talaga yun pinahintulutan na ginawa ko yun dahil siya ang pag-aari ng buhay ko, ng katawan ko. Siya lang ang nun kung kailan niya gustong kunin yun. At pag oras nga na ginawa natin yun ay talaga naman ay malaking kasalanan po yun. Amen? Amen. Kaya kung tayo man ay nakaranas ng mga pag-uusig, pangungutya o wag natin yung ating sarili na susugod tayo doon, susugurin natin. Paano kung yung taong yun handa ring pumatay? Handang pumatay o di napatay ka nang wala sa oras at nagkasala siya. Di po ba? Kaya kailangan matuto po tayong magpakumbaba. Isaalang-alang natin ang ating sarili, ang ating buhay para sa Panginoon, para tayo ay kanyang ingatan. Dahil siya lang po ang may karapatan bumawi ng ating buhay dahil siya po ang may-ari ng ating buhay. Siya po ang naglikha sa atin. Amen. Kaya kailangan gawin nating palaging malinis ang ating kalooban dahil ito po ay templo ng ating Diyos. Amen. Amen. Kailangan iiwas natin ang ating sarili sa mga kasalanan, sa pagkakasala. Gumawa po tayo ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa lahat ng mga naranasan ko mula sa pagkabata ko hanggang ngayon, kung ano yung mga naranasan ko sa buhay, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon ay iniwas po niya ako. Ginawa po niya ako maging matatag. Opo, di naman po tayo ligtas talaga sa mga pagsubok. Lalo na sa ganitong tayo ay walang ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. Lalo tayong makakaranas ng mga pangungutya. Dahil naranasan ng ating Panginoong Hesus, kung ano man yung naranasan ng ating Panginoong Hesus, mararanasan din natin yun. Pero sa panahon natin ngayon, magpapasalamat tayo dahil sa panahon natin ngayon, naging open na, naging bukas na sa mga tao ang maging Kristiyano. Hindi na katulad noon sa panahon ng ating Panginoong Hesus na talaga pong pinapatay ang mga taong naniniwala sa ating
Diyos Ama. Pinapatay, isa na po doon ang ating Panginoong Hesus sa nakaranas. Kaya ngayon, tayo swerte. Swerte tayo sa panahon natin ngayon dahil tayo naging kasi nandyan ang ating Panginoong Hesus. Tayo po kanyang ginagabayan at nilulukuban ng kanyang banal na espiritu. At ang nais niya ay ipalaganap ang kanyang mabuting balita. Hindi lang para sa atin yun, kundi para sa lahat. Mabuti ka man o masama. Makasalanan ka man o hindi. Kasi lahat, mahal tayo ng ating Panginoon lahat. Wala po siyang pinipili. Mga tao mga masasama. Dahil tayo lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo ay magbago. Para sa pagdating ng paghuhukom, malalaman natin kung saan tayo pupunta. Kung sa Kanya ba o doon po sa kabila. Kaya ngayon pa lang, pilitin po natin na maging mabuting tao. Amen. Amen. Kaya, ngayon pa lang, sikapin po natin, piliin kung ano ang tama. At humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon, oras-oras, araw-araw. Kung tayo may nakalimot, hindi po yan ng ating Panginoon. Basta tayo ay lumapit lang sa Kanya. Yung baga, ang Diyos ay hindi niya tayo ayaw niya masaktan tayo. Dahil pag nasaktan tayo, nahirapan tayo, nasasaktan rin siya, nahihirapan din ang kalooban niya. Lalo na kung tayo ay binabaliwala natin siya. Kaya ngayon pa lang, sana kung sino mang maabutan ng video namin, mag-isip-isip na po kayo. Amen. Amen. Para hindi po huli ang lahat. Ang Diyos ay matagal na tayong hinihintay, matagal na niya tayong hinihintay na lumapit at magbalik loob sa Kanya. Amen. Amen. Kaya hindi na po tayo hahaba. Hahaba pa? Hahaba pa? Meron ka pa? Isi-share? Yes. Wow! Ang galing naman ni ate. Talaga naman. Purihin natin ang ating Diyos Hindi na naman buhay. haba. Dadagdagan ko lang. O, sige. Maganda nga yun. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang una po nito ay isang puno. Ang gawin po nating puno, ang lahat po ng ginagawa at paghihirap ng ating Panginoon. At ang gagawin, ang bunga naman po ay mga pagkain. Nung nabubuhay po siya, yung mga tao pong naghihirap ay nagkaroon po ng mga pagkain dahil po sa Kanya. At ganun na rin po sa gamot. Na yung mga tao pong hindi na po nabubuhay o namatay na po at na yung taong may sakit, siya po ay ginawa niya pong pinagaling niya po ang mga taong iyon at nabuhay rin po ang mga patay. At dadagdagan pa po natin ang dalawang iyon. Ang ngayon, ang isa pa pong nagawa niya, ang naging bunga po nun ay ang ating yung alam po na natin ngayon, yung kabutihan. At salamat po talaga na binigyan niya po tayo ng karunungan at para po ay maging ligtas tayo araw-araw. Kaya po
Marami pong salamat sa Kanya. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po talaga, Panginoon. Dahil lalo na sa aming pamilya na ito po, mula po talaga nung kami ay nag-vlog. 2 buwan pa lang po kami nagba-vlog. Pero ang bilis ng pagkilos ng ating Panginoon para ibuhos ang pagpapala niya sa aming buhay. Kaya ngayon pa lang, sobrang pasalamat po talaga kami sa ating Panginoon Diyos na buhay. Kasi ang ating Panginoon patuloy po siya kahit hindi natin siya nakikita at tayo naniniwala sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanyang pagkilos. Tsak yun talaga, hindi tayo mabibigo kung ano man yung ating mga kahilingan. Amen. Amen. Kaya kung kayo nag-iisip kung ano ba tong mga pinagsasabi ni Inday Mamsi, bahala na lang po kayo. Kayo na po ang makapagsasabi sa darating pa na mga video namin. Sa ngayon, hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. At ito po ang aming masasabi. God bless us all. God bless. God bless. Gusto namin na lahat ng blessing na aming natatanggap ay ma-spread po sa inyo. Mapunta rin po sa inyo. Maranasan din po ninyo ang pagpapala ng ating Diyos. Amen. Amen. God bless. God bless us all. God bless us all.